At iniwan si Bekgan na kusa niyang unawain ang karunungang ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sarili niyang kaluluwa. Sa paglipat sa praktikal na pagsasanay, iniutos ng matalinong guro sa batang mag-aaral na ituon ang buong lakas ng kanyang kalooban sa isang malakas na hampas ng kanyang kamao. Namangha sa kakayahan ng binata, ipinahayag ng matandang guro na sa loob ng 3 taong may sensinang pagsasanay, maaabot ni Bekgan ang kanyang kasanayan, at sa loob ng 10 taon, malalampasan nito ang lahat ng umiiral na record. Habang mas lalong lumalalim ang kanilang ugnayan, nadiskubre ng guro ang mas marami pang kahangahangang katangian sa kanyang mag-aaral. Gayunpaman, ang kasiyahan sa inaasahang mahabang paglalakbay ng pagkatuto ay nabalot ng pagkaunawa na ang tagumpay sa inaasam na realidad ay mangangailangan ng simbolikong kamatayan at muling pagkabuhay. Nabatid ng matalinong guro ang imposibilidad ng ganitong antas ng paggising para sa isang 14 anyos na binata, kaya nagpasya siyang magtuon sa saya ng pagtuturo sa isang napakatalinong alagad. Sa pamamagitan ng malalim na meditasyon, si Bekgan ay muling nagbalik sa mga huling sandali ng kanyang nakaraang buhay, ang gabing iyon ng pagtanggi sa sarili. Pagsusumikap niyang ganap na palayain ang sarili mula sa gapos ng pisikal na katawan, naramdaman niya ang matinding linaw ng proseso ng pagkabulok ng kanyang laman, ang pagiging lupa nito, at ang pagdurog ng kanyang mga buto upang maging alabok. Habang bumabalik ang alaala ng bawat pangako at kaisipan mula sa makasaysayang sandaling iyon, mas tumindi ang mga sensasyon na nagpalapit sa kanya sa matagal na niyang inaasam na paggising. Buong tapang niyang itinuon ang lahat ng lakas sa kanyang nalalapit na pag-atake. Sa kanyang pagsuntok na puno ng kalooban, ang kanyang guro, na di inaasahan ang tindi nito, ay napaatras sa takot at tila handang magpaubaya ng kanyang buhay. Nang magkamalay ang matanda, naguluhan si Bekgan sa kakaibang pangyayari at sinikap unawain ang naganap. Ang Sacred Blade, habang nagpapagaling pa mula sa pagkakawala ng ulirat, ay inamin na muntik na siyang mawala sa mundo dahil sa kapabayaan ng kanyang mag-aaral. May bahid ng paninisi, ipinaliwanag ng matanda na ang sobrang lakas ng enerhiya na inilagay ng binata sa kanyang suntok ay halos nagdulot ng trahedya. Lubos na nag-alala si Bekgan para sa kalagayan ng kanyang guro, kaya't ipinakita niya ang taos-pusong pagsisisi at nangakong hindi na muling mauulit ang ganitong sitwasyon. Sa panahon ng pagkamalay ng matanda, maingat niyang sinuri ang naganap at ipinaliwanag ang likas na katangian ng mga tagumpay ng mag-aaral. Ayon sa kanya, ang kakayahang maabot ang hindi material na aspeto ng katawan, na unang hakbang sa pagmaster ng mga meridian, ay karaniwang nangangailangan ng mahabang pagsasanay, maliban na lamang kung ang isang tao ay nakaranas na ng kamatayan o isang kalagayan ng kawalang katawan. Sa lumalaking interes, tinanong ng matandang guro ang binata tungkol sa posibilidad ng kanyang pagkamatay sa nakaraan. Ang biglang pag-usbong ng takot sa mukha ni Bekgan ay nagkumpirma sa hinala ng Sacred Blade na may hindi natitinag na intuisyon. Puno ng kuryosidad, inusisa ng matanda ang nakaraang buhay ni Bekgan, ipinapalagay na siya'y kabilang sa mga magsasaka o siyentipiko. Sa kahirapang ipaliwanag ang konsepto ng modernong mundo, inilahad ni Bekgan na siya'y nagmula sa isang malayong hinaharap at hindi mula sa panahong medieval. Lalong namangha ang matanda sa ideya ng maaaring maging reaksyon ng mga nakatatanda ng Green Forest sa ganitong nakakagulat na revelasyon. Ang huling pagkumpirma sa muling pagsilang ni Bekgan ay naging mahalagang sandali sa kanilang relasyon. Sa labis na sigasig, idineklara ng matanda na si Bekgan ay isang perpektong kandidato para sa pagmaster ng sinaunang mga teknik. At nagpatuloy ang matanda, idineklara niyang si Bekgan lamang ang karapat-dapat na tagapagmana ng kanyang pamana. Sa solemning kilos, itinuro niya ang direksyon ng maliwanag na buwan. Sa sandaling ito, habang pinagmamasdan ng ningning ng gabi, hindi naiwasang maalala ng bayani ang mapait na damdamin ng pagtataksil ng mundo na sumubok sa kanyang nakaraang buhay. Sa kabila ng kanyang mga limitasyon sa kasalukuyang katawan, napuno si Bekgan ng walang hanggang pasasalamat sa kanyang tagapagturo at nagpahayag ng kanyang kahandaang maunawaan ang anumang aspeto ng sinaunang kasanayan. Sa kanilang talakayan tungkol sa mga intricacy ng teknik, iminungkahi ng Sacred Blade na idagdag ang prefix na Jin upang mapanatili ang pagkakaiba ng Meridians of Secrets mula sa mga ibang teknik. Gayunpaman, mariing tinanggihan ito ni Bekgan dahil ayaw niyang maiugnay ang teknik sa pangalan ng kanyang hindi mahal na tiyuhin. Ipinakita ng guro ang kanyang pagkasensitibo sa damdamin ng kanyang mag-aaral at nagpasyang panatilihin ang orihinal na pangalan ng teknik. Ang pag-usbong ng diskarte ni Bekgan matapos ang isang buwan ng may sensinang pagsasanay,
Labis na namangha ang mga tao sa paligid ni Baekgan sa kanyang kakayahang magpatuloy ng 4 na oras ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Sa kabila ng kanilang inaasahan na mabilis siyang bibigay, ipinakita ni Baekgan ang kamanghamanghang tiyaga na nagdulot sa kanila upang kilalanin ang kanyang unti-unting pagka-mature. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang kanilang pag-aalinlangan, itinuturing ang kanyang pagsasanay na walang kabuluhan. Ang pagsasanay ni Baekgan, na sa labas ay tila paulit-ulit na paggalaw lamang ng mga braso, ay nagbunsod ng panunuya at inggit. Idinagdag pa ng mga tagapagmasid na ang nakikitang pagbabago sa kanya ay bunga lamang ng ilusyon. Sa halip, pinagtibay ng mga kritiko ang paniniwala na ang kanyang mas bata at mas talentadong kapatid, si Bihajun, ang nararapat na maging tagapagmana. Ang biglaang pagdating ni Nung Jun, isang misteryosong tao na puno ng galit, ay tumigil sa walang tigil na paninirang puri mula sa mga lingkod ng sambahayan. Sa kanyang makatarungang galit, ipinahayag ni Nung Jun ang kanyang pagkadismaya sa kawalang galang ng mga tagapaglingkod na pumupuna sa kanilang sariling Panginoon sa kanyang likuran. Agad na yumuko ang mga takot na lingkod, humihingi ng kapatawaran sa dakilang master. Habang nananatiling panlabas na kalmado, binalaan ni Nung Jun ang mga ito na ang kawalang galang ay magbubunga ng mabigat na parusa. Kasabay nito, itinuon niya ang kanyang pansin sa pagsasanay ni Baekgan, sinusubukang maunawaan ang totoong motibo sa likod ng mga kilos nito. Ngunit sa bawat obserbasyon, lalong lumalim ang kanyang paghamak sa tila payak at makalumang teknik na ginamit ni Baekgan. Sa paghahambing, pinuri ni Nung Jun ang kanyang bunsong anak na si Bihajun, na ipinakita bilang ehemplo ng katalinuhan, likas na talento, at kahusayan sa sining ng pakikidigma. Samantala, binansagan niyang magaspang at pabaya si Baekgan, na tila ginugol lamang ang buhay sa walang saysay na kasayahan. Sa kanyang paningin, walang lugar para kay Baekgan bilang pinuno ng kanilang angkan. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at hamon, nanatiling matatag si Baekgan, patuloy na pinanday ang kanyang sarili sa apoy ng pagsasanay at mga paghamon. Ang kanyang hindi matitinag na determinasyon ang magiging sandigan ng kanyang kinabukasan. Si Nung ay labis na nagulat nang mapansin niya ang mga pagsisikap ni Baekgan na ma-master ang komplikadong teknik ng Meridians of Secrets. Ngunit ang kanyang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng galit nang makita niya ang kalapastanganan sa Sacred Ruby Training Hall, isang napakahalagang mana mula sa maalamat na tagumpay ng Sacred Blade laban sa leader ng Sinister Cult, ang Deathwater. Ang mga dingding ng Ruby Hall, na nangangailangan ng regular na paglilinis gamit ang espesyal na tubig, ay nilapastangan ng mga ordinaryong pagkain. Hindi mapigilan ang kanyang galit, agad na bumaba si Nung upang turuan ng leksyon si Baekgan, isang leksyong napakalupit na ang ideya ng pagkain sa loob ng banal na bulwagan ay hindi na muling papasok sa isip ng kabataan. Ngunit tumigil si Nung nang bigla siyang utusan ni Baekgan, na sa di maipaliwanag na paraan ay tila naramdaman ang kanyang paglapit. Nabigla si Nung sa hindi inaasahang kakayahan ng bayani. Sinubukan niyang unawain ang misteryo, habang casual na ipinaliwanag ni Baekgan ang tungkol sa kanyang pinahusay na pandinig, lihim na itinago ang kanyang kakayahang basahin ang iniisip ng kausap. Habang tumataas ang tensyon, pinalamig ni Baekgan ang sitwasyon sa simple ngunit makahulugang paliwanag, ang pagluluto ay pangunahing pangangailangan para mabuhay, at hindi ito sumasalungat sa etiketa. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng malalim na pagkaunawa kay Nung. Natuklasan niya ang koneksyon sa pagitan ng pagharang sa daloy ng chi at ang kamanghamanghang pagtaas ng kakayahang intuitibo, na nagbukas ng mga bagong dimensyon ng pananaw sa mundo. Habang ang nakapangingilabot na malamig na hangin mula kay Baekgan ay tumago sa proteksyon ng Ruby Energy ni Nung, napahanga ang matanda sa makapangyarihang kakayahan ng kabataan. Ngunit hindi ito tumigil doon, sa halip, pinakita ni Baekgan ang kanyang husay sa pagluluto, na ginawang parang isang anyo ng sining ang paggawa ng simpleng noodles. Ang bawat kilos ay puno ng malalim na kahulugan, gamit ang panloob na enerhiya upang higit pang mapaunlad ang sitwasyon. Ang lihim ng Doping Stove sa gitna ng pagluluto, pinakilala ni Baekgan ang kanyang natatanging putahe mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Doping Stew. Habang umaalingasaw ang masarap na aroma, napatigil si Nung sa pagkamangha sa natatanging talento sa pagluluto ng kanyang mag-aaral. Ang bawat hakbang ng proseso ng pagluluto ay tila puno ng misteryo, lalo na nang itanong ni Baekgan ang tungkol sa tamang timpla ng mga pampalasa. Sa kanyang payapang kasagutan na ito ang pinakamasarap na putahe ng kanyang buhay, walang bahid ng pagmamalaki o pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sa puntong yun, napuno ng pagmamalaki si Nung habang iniisip ang walang limitasyong posibilidad ng kanyang tagapagmana.
Ang pagsasanay ni Baekgan sa pagluluto at sa martial arts ay patunay na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na pamamaraan kundi sa kakayahang baguhin ang ordinaryo upang maging pambihira. Ang kahangahangang kakayahan ni Baekgan ay naipapamalas kahit sa simpleng sining ng pagluluto. May malalim na karunungan sa kanyang mga salita nang ipahayag niya na ang pagluluto ay mahalagang bahagi ng kaligtasan at hindi kailanman salungat sa kagandahang asal. Sa kanyang kwento, muling bumalik ang magagandang alaala ng 10 taong pagperpekto sa isang putahe, ang papuri ng kanyang ama, at ang pagmamahal ng nakababatang kapatid, na ang huling papuri nito ay nanatiling nakaukit sa kanyang alaala. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, awkward na binati ni Baekgan si Nongjun, alam niyang hindi nito mapapalampas ang kanyang pagiging bastos sa loob ng banal na bulwagan. Ang eksena ay lalo pang naging kamangha-mangha nang yumuko ng malalim si Nongjun, humihingi ng taos-pusong paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Ang tagpong ito ay tila isang eksena sa ibang mundo, isang tagpo kung saan ang maalamat na si Nongjun, na kilala bilang Excellent Blade of the Crimson Waters, ay yumuko sa isang kabataang tulad ni Baekgan. Sa pag-alis ni Nongjun, muling napansin ni Baekgan ang kakaibang teknik ng tahimik na paggalaw nito, na nagpatibay sa reputasyon ng mandirigma bilang isang alamat sa larangan ng martial arts. Ang pagninilay ni Baekgan habang sumapit ang dapit hapon, bumalik si Baekgan sa bulwagan ng pagsasanay upang kunin ang isang nalimutang sandok, nag-aalala na baka nakawin ito ng isa sa mga katulong. Sa kabila nito, ang kanyang isipan ay abala sa mga katanungan ukol sa meridian training na matagal na siyang ginugulo. Ang kanyang guro ay nagmungkahi ng isang simpleng pagsubok gamit ang palm strike na nagbigay liwanag sa kakayahan ni Baekgan na kontrolin ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sa pagkakataong yun, nagtanong ang matanda tungkol sa relasyon ni Baekgan sa kanyang kapatid. Buong init na inalala ni Baekgan ang kanilang masayang kabataan, kung saan madalas niyang buhatin ang nakababatang kapatid saan man sila magpunta. Ngunit ang tamis ng alaala ay may halong pait. Inamin ni Baekgan ang kanyang pagiging mapanira, ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao na naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang dating matibay na ugnayan bilang magkapatid. Ang madilim na anino ang kawalang awa ni Baekgan ay umabot sa rurok ng sistematikong sirain niya ang mga bagay na mahal ng kanyang kapatid. Ang ganitong kalupitan ay nag-iwan ng malalim na sugat hindi lamang sa relasyon nila, kundi pati na rin sa kanyang sariling puso. Sa likod ng kanyang kahusayan at disiplina ay ang bigat ng nakaraan na patuloy na humahabol sa kanya, hinahamon siyang muling buuin ang sirang ugnayan sa kabila ng lahat. Ang kanilang pagkakasunduan ay umabot sa punto ng hindi na maibabalik, na noong nagpaalam na si Baekgan sa pamilya, hindi na siya sinamahan ng kanyang nakababatang kapatid, na hindi man lang nagpunta upang magpaalam. Pagtanggap ng matandang guro, pinayapa ng matandang guro ang kanyang estudyante at ipinaliwanag ang hindi maiiwasang mga tunggalian sa pagitan ng magkakapatid at mga pamilya ng mandirigma, kung saan ang kapalaran ay madalas na naglalagay ng kanilang mga espada laban sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nagpapahayag ng isang pilosopiyang nagsasabing imposibleng magkaroon ng ganap na harmonya sa pagitan ng magkakapatid, na siya ring nagpapakita ng pagiging natatangi ng ganitong mga relasyon. Bilang isang eksepsyon sa karaniwang pagnanais ng pamilya na magkaisa. Ang trahedya ng Sacred Blade, ang kwento ng Sacred Blade at ng kanyang kapatid ay naging trahedya ng pagkatapos ng isang tangkang pagpatay, hindi niya tinapos ang buhay ng kanyang kapatid. Sa halip, winasak nito ang dantian at pinutol ang mga daluyan ng enerhiya, na nagdulot ng isang malupit na kapalaran kung saan hindi na magagamit ng kanyang kapatid ang kapangyarihan. Muling pagkikita, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa bulwagan ng pagsasanay nang makita ni Baekgan ang kanyang kapatid na abala sa matinding pagsasanay. Napansin ng matandang guro ang katalinuhan at tumpak na galaw ng kanyang kapatid sa bawat hakbang na ginagawa niya, na ipinakita ang kanyang pagiging kalmado at walang pakialam sa mga nangyayari. Ang tensyon at pagtutungali, habang papalabas na si Baekgan mula sa silid, naramdaman ng bigla ang tensyon sa hangin. Ang matalim na tingin ni Kejun ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na galit, at ang matandang guro ay agad na napansin ang hindi pagkakasunduan na namamagitan sa magkapatid. Ang mga saloobin ni Baekgan ay naging mabigat habang inamin niya ang kanyang pananagutan sa pagkasira ng kanilang relasyon. Ang moonwalk technique, habang nagpapakita si Kejun ng isang kahangahangang moonwalk, ang kasanayan niyang ito sa light step techniques ay ipinakita ang kalamangan niya kumpara kay Baekgan. Ang gawin ni Baekgan ay nagpatuloy na puno ng mayabang na mga pahayag at maliliit na pang-aalaska.
Isang kaakit-akit ng ngiti ang umiral sa mukha ni Bekgan habang sinusubukan niyang ipakita ang kanyang superioridad at turuan ang kanyang kapatid ng mga simpleng alituntunin ng kagandahang asal. Pagtatapos ng laban dahil sa hindi pagkakasunduan, ang isang desperadong pagkakahawak ni Kejun sa kapa ni Bekgan ay nagdulot ng isang kaakit-akit na eksena. Ang matamis ngunit medyo magulong pagsusumamo ni Kejun ay nagbigay daan sa muling pagbabalik ng mga matagal nang nakalimutang damdamin. Isang pangyayaring puno ng saya at kaunting kalungkutan ang bumalik sa mga alaala ni Bekgan, kasama ang mga masasayang sandali ng kanilang kabataan, kung saan si Kejun ay puno ng kabutihan at paggalang. At ang hindi matitinag na ugnayan ng pamilya ay nagbago nang maganap ang isang makapal na araw na nag-iwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ng magkapatid. Ang galit na hindi maipaliwanag ay sumik kay Biyang, na mariing tinanggihan ng anumang pagtatangka na siya ay gamutin. Tila gusto niyang parusahan ang sarili para sa isang bagay na tanging siya lamang ang nakakaalam. Isang matinding paglayo ang sumanib sa kanya, na nagudyok sa kanya na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan sa angkan at lalapit sa isang kalungkutan na hindi matitinag. Paglayo sa pamilya, ang pasensya ng kanilang ama ay nauubos na rin, at dahil sa mga hindi maipaliwanag na pagbabago sa ugali ng kanyang panganay na anak, napilitan siyang tanggapin na si Biyang ay hindi na tulad ng dati. Ang mga bulong-bulungan mula sa mga vassal tungkol sa posibleng pagtatalaga kay Bikyang bilang patriarka sa halip na ang baliw na si Biyang ay lalakas pa, nagiging sanhi ng mas marami pang pagkabasag sa naiwang pagkaka-brotherly. Ang hindi pagkakaintindihan at ang kawalan ng kaalaman sa mga dahilan ng mga malalaking pagbabago sa karakter ng kapatid ay patuloy na nagpapahirap sa kaluluwa ni Bikyang na nananatili sa kalungkutan. Pagbabalik ng mga alala, habang nagaganap ang mga kasalukuyang pangyayari sa kanilang pagsasanay, isang kakaibang amoy ang nakatulong upang bumalik sa alaala ni Bikyang ang mga masayang araw ng kanilang kabataan. Ipinakita ni Gon kay Bikyang na ang kanyang nakatatandang kapatid ay gumugol ng isang buwan sa Ruby Hall, naghahanda ng sopas at nagsasanay ng martial arts. Ang amoy na yun ay nagbalik ng mga masayang alala sa mga araw ng kabataan, kung saan ang kanyang kapatid na si Biyang ay nag-aalaga sa kanya sa pamamagitan ng paghahanda ng paborito niyang maanghang na sopas. Pag-asa at pagdududa isang hindi inaasahang pagkatalos na nagsimula na ring mag-aral ng martial arts si Biyang ang nagbigay ng pag-asa kay Bikyang na posibleng magbabalik ang kanilang mainit na ugnayan. Ngunit isang nakakahiya at masakit na damdamin ang dumating kay Bikyang nang magtangkang ipaliwanag ang sarili sa kabiguang ito, at inisip niyang maling magpakita ng masyadong damdamin. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na itago ang mga nararamdaman, isang matamis na ngiti ang sumik sa mukha ni Biyang, nang matutunan niyang mali ang kanyang akala tungkol sa walang hangang galit sa kanyang kapatid. Pagtanggap at pag-aalaga nagpakita si Biyang ng malumanay na pagmamalasakit sa kanyang kapatid. Sinabi niyang hindi na siya bata upang tratuhin bilang ganon, at ipinayo niyang magpakita ng higit na paggalang at maturidad. Nagpakita ng tunay na interes si Biyang nang itanong niya sa kanyang kapatid kung ano ang nagudyok sa kanya na harangan ang kanyang daan. Nang mag-alok ng sama-samang pagsasanay si Bikyang, nagbigay ito ng isang malupit na biro ng kapalaran para kay Biyang na matagal nang hindi nag-practice ng martial arts. Ang iron siya ng pag-aalay, ang malupit na iron iya ng sitwasyon ay nasa paraan ng pananaw ni Biyang. Dahil sa pagkawala ng kakayahang gumamit ng ki energy, nakita niya ang alok na pagsasanay bilang isang hakbang ni Bikyang upang maghayganti para sa mga nakaraang alitan.